excited na talaga ako makita kung may laman ba itong tinanim ko na kamote or wala. Sabi kasi nila pag palagi daw tinatalbusan ay less ang laman. Pala guys, 2 puno lang ang tinanim ko dito. Ang rason kung bakit ako nagtanim ng kamote, ang habol ko lang talaga is makagulay ako ng talbos na kamote. Kasi dito, wala kang mabibili ng mga talbos na kamote sa market. Well, personally, never pa ako nakakita na may tinda dito na talbos na kamote. Ewan ko lang sa ibang lugar or sa ibang state baka mayroon. Kaya every year talaga ako nagtatanim ng kamote. Ang habol ko lang is yung talbos. Honestly, yung kamote nila dito ay hindi masyadong masarap. Iba pa rin talaga yung kamote natin sa Pilipinas. Kasi yung kamote nila dito, lata ba? Ang ilang kamote diri kay dili labo, dili ugahon ba? Unsa may Tagalog sa lataon, oy? Yes, yung kamote na nabibili natin sa supermarket, hindi talaga ganun katamis at hindi katulad sa atin sa Pilipinas na masarap talaga. So ayan, binunot ko na lahat para ma-prep ko na yung lupa para mataniman na naman ng ibang gulay. Hindi ko pa na-finalize kung ano yung itatanim ko dito. Anyway, tinanim ko pala to nung mga siguro last month ng spring dito. Nasa mga 5 months na siguro ito since natanim ko. Actually, may nauna na ako na harvest na kamote. Malaki rin yung na-harvest ko, na curious lang talaga ako kung may laman ba ito. Kasi marami nagtatanong sa comment section kung nagkalaman na ba daw. So, ang ginawa ko ay kinalkal ko. So, yun, nakakuha ako ng isang malaking laman ng kamote. So, eto na, natanggal na natin yung mga gamot niya. So, ayan. Ito yung first na nakita ko. Ang laki niyan, guys. Alam niyo, guys, ang buhay namin sa probinsya sa Pilipinas noon, pag wala kaming bigas ay lagot mon among kaunon. Isa na ning kamote. So, pag wala kaming bigas, mga root crops ang kakainin namin. Dito talaga ako na-excite kasi 3 piraso magkatabi-tabi. Ewan ko lang ba, basta nag-enjoy ako magkalkal sa lupa, lalong-lalo na pag may mga laman yung mga tinatanim ko. Katulad ng kamote, patatas, carrots, ay, ang sarap sa pakiramdam talaga. Hindi ko na in-expect na may mga laman ito dahil palagi ko nang tinatalbusan itong kamote ko. At 2 kamote lang ang tinanim ko dito. Pero, tingnan nyo naman, etong isa guys, ang laki talaga niyan. Alam nyo guys, etong pagka-gardening ko, ang laki ng impact sa buhay ko talaga. Kasi habang nagkakaedad ako, parang pasimple ng pasimple yung mga gusto ko sa buhay. So, ayan, ito yung mga na-harvest ko ngayon guys. Ayan sobrang laki niyan yung isa. Dati guys, pag konti na lang yung bigas namin, sinasaksakan namin ng kamote para dumami yung kanin namin at magkasya sa aming magkakapatid kasi ang dami namin. Tapos, isa ka salmon ray bugas, saksakan o isa ka kilong kamote. Itawa ko nag-joke guys, pag isa ka salmon na lang amo ang bugas, saksakan nagkamote daghan. 5 kag puro kamote na ang saksak, nawa na yung kanon. So kamote among kanon, ang among sudan pod udlot sa kamote. Unya usahay, saging among kanon, ang balunan dahon sa saging, unya kumuulan, among payong dahon pod sa saging na terno na. Nayabag, nagsige naman noong kong katawa niya akong voice over. Oy, nakapangamuti lang, nagsige naman og tingsi. Iwaso na lang na ako nagbisaya. Oy, kay kapoy ng Tagalog. Oy, mauto pagkahuman akong pangamuti, ako ana po ning ipanglampurnas ni akong yuta diri kay ako ana po ning putangan og kanang abono ba. So pagkahuman nato gamit sa atong yuta, amindahan na po na natong kuan. Fertilizer ba? Pero kani ako guys, organic fertilizer ni akong gipangbutang diri. So gimix na ako ang cow o ang sheep manure, ay bahala na ni, kuridas na ni. Oy,